Ang grupong ito ay nagkunwaring mga Hudyo upang manako ang isang 86 na carat na diamante at ilang mas maliliit pang mga diamante. Apat silang lahat, at ang kanilang pinuno ay si Frankie. Matapos ang matagumpay na pagnanakaw, nagtungo sila sa London upang makipagkita sa isang mangangalakal ng diamante na nagngangalang Doug, sa ngalan ni AV. Isa siyang ala-hero sa New York at isang kilalang personalidad sa organisadong krimen, isang Amerikanong Hudyo. Ngunit ang magdala ng isang bagay na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar ay napakadelikado. Kaya't iminungkahi ng isa sa kanila kay Frankie na bumili ng hit o sandata mula sa dating ahenteng si Boris, bilang paghahanda kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Ngunit ang kasakiman ng tao ay walang hanggan. Kahit na magkasama silang dumaan sa hirap at ginhawa, ang lalaking iyon ay nagplano na makipagsabwatan sa dating ahente upang nakawin ang diamante kay Frankie. Bago pa man mangyari ang transaksyon ng diamante, tinawagan niya ang dating ahente upang pagplanuhan at isagawa ang pagnanakaw ng diamante. Ang tanging layunin nila ay makuha ang diamante, hindi man akit ng sinuman. Upang hindi makilala, mag-uutos sila ng ibang tao upang gawin ang trabaho. Narito naman si Turkish, ang may-ari ng isang ilegal na underground boxing ring at casino. Kasama niya si Tommy, ang kanyang mahusay na katulong na tumutulong sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo sa ilalim ng lupa. Ngunit dahil sa uri ng operasyon nilang ito, natural lamang na kailangan nilang makitungo sa lokal na hari ng krimen na si Brick. Isa si Brick sa mga pinakakilalang kingpin sa ilegal na kalakalan at labis na mayaman. Ang sinumang sumuway sa kanya ay tiyak na mawawala ng parang bula. Medyo gusto ni Brick si Turkish, kaya't gusto niyang kumbansihin ito ang kanyang boksingerong si George na lumaban-laban sa mga mandirigma ni Brick sa isang fixed match. Alam ni Turkish na hindi magandang kalabanan ang matandang ito, kaya't napilitan siyang pumayag. Sakto naman na iniisip din niyang magpalit ng bagong caravan, kaya't magandang pagkakataon ito para kumita ng dagdag na pera. Ipinadala ni Turkish sina Tommy at George upang bumili ng caravan mula sa isang grupo ng mga Irish travelers. Nagpunta ang dalawa upang makipagkita sa kaibigan ni Tommy na si Mickey upang ayusin ang transaksyon. Naging maayos ang lahat ng proseso, ngunit nang paandarin na ni Tommy ang caravan at hindi pa man nakakalayo, biglang natanggal ang isang gulong, dahilan para siya ay magalit ng husto. Agad niyang hinanap si Mickey upang humingi ng refund, ngunit binaliktad ni Mickey ang sitwasyon at sinabing kailangang talunin muna siya ni Tommy sa isang laban ng boxing bago niya ibalik ang pera. Wala nang ibang magagawa si Tommy kundi ipadala si George upang labanan si Mickey at turuan itong umayos. Nagsimula ang laban. Habang abala si Mickey sa pagtanggal ng kanyang damit, agad siyang tinamaan ng dalawang suntok sa mukha at sinipa pa hanggang sa siya ay lumipad. Bagamat siya ang unang tinamaan, labis na natuwa si Mickey at tila muling nabuhay ang kanyang sigla na parang bumalik siya sa kanyang mga taon ng kasikatan bilang boksingero noon. Lumabas na dating kampyon sa boxing si Mickey, ngunit dahil hindi niya makontrol ang kanyang sarili, muntik na niyang mapatay ang kanyang kalaban noon. Kaya't seryoso na siya ngayon, tinanggal niya ang kanyang royal robe at pinakawala ng isang matinding suntok na nagpahilo kay George sa mismong ring. Lubos na nag-alala si Turkish nang malaman niyang bagbog sarado ang kanyang tao hanggang sa nauwi ito sa ospital. Ilang araw na lang bago ang fixed match, at ngayon ay wala na siyang boksingero. Wala nang ibang paraan, kaya't kinumbinsi ni Turkish si Mickey na pumalit kay George sa halagang 10,000 pounds. Ngunit dahil sa nangyari sa caravan deal, alam niyang tuso ang taong ito. Nagreklamo si Mickey na kulang ang bayad at humiling pa na bilhan ng bagong caravan ang kanyang ina. Sa pagkakataong ito, napilitan si Turkish na pumayag at kinausap muli ang kanyang amo na si Brick. Nang marinig iyon, wala ring nagawa si Brick kundi tanggapin ang mga kondisyon ni Mickey, ngunit may kapalit, kailangan niyang matalo sa ika-4 na round upang kumita sila sa pastahan. Nagsimula ang laban. Akala ng lahat ay magiging maayos ang takbo, pero sa hindi inaasahan, hindi sinunod ni Mickey ang plano. Masyado siyang agresibo at nakapagpatama ng isang nakamamatay na suntok na naglagay sa kanyang kalaban sa kabaong. Napatulala sina Turkish at Brick sa nakita. Nagngit-ngit sa galit ang amo at sinisi si Mickey, pero hindi naman iyon sinasadya dahil sobrang hina ng kalaban. Naramdaman ni Turkish na delikado na ang sitwasyon, kaya't plano niyang tumakas. Ngunit parang nabasa ni Brick ang iniisip niya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na harangin si Turkish at pilitin siyang kumbansihin si Mickey na lumaban pa ulit, at siguraduhing matatalo sa ika-4 na round. Kapag hindi ito sumunod, alam na ng lahat kung ano ang mangyayari. Para matiyak na hindi tataka si Turkish, kinuha ni Brick ang lahat ng kanyang pera. Wala nang magagawa si Turkish kundi kausapin si Mickey para sa isa pang laban. Pero ngayong wala na siyang pera, kailangan niyang iparating kay Brick ang mga kondisyon ni Mickey.
Pagkarinig ni Brick, hindi lang siya nagalit, nagngangalit siya sa tindi ng galit. Kaagad niyang inutusan ang mga tauhan na wasakin ang kasino ni Turkish. At hindi lang iyon, sinunog pa nila ang caravan ng ina ni Mickey, kasama siya sa loob. Nang malaman ni Mickey ang nangyari, gumuho ang kanyang mundo. Labis siyang nasaktan at sa wakas, naranasan niya mismo ang kalupitan ni Brick. Para sa kaligtasan ng kanyang mga kasama, napilitan siyang tanggapin ang laban muli. Samantala, sa kabilang panig, matapos nilang planuhin ang pagnanakaw, natuklasan ng mga magnanakaw na sag-alero pala si Frankie. Dahil dito, pumayag ang dating ahenteng si Boris na bigyan si Frankie ng baril ng libre, kapalit ng isang kondisyon, kailangan niyang ipusta ang pera ni Boris sa betting shop ni Brick. Para hindi mahalata, sinabi ni Boris na may insider information siya. Kung hindi lang siya naka-blacklist sa shop, hindi na sana siya humingi ng tulong. Nang marinig ang tungkol sa sugal, kumislap ang mga mata ni Frankie sa tuwa. Agad siyang pumayag. Ngunit bago siya tumungo sa betting shop, kailangan muna niyang ibenta ang maliliit na diamante. Kaya't nagtungo siya kay Doug para sa transaksyon, at minadali niya itong suriin ang mga bato para makaalis na agad. Nang marinig ni Doug na pupunta si Frankie sa betting shop, nag-alala siya. Kaagad niyang tinawagan si Avi, ang alaherong utak ng pagnanakaw. Alam ni Avi ang pagkahilig ni Frankie sa sugal, kaya't agad siyang lumipad patungong London kasama ang kanyang bodyguard upang bawiin ang diamante. Samantala, upang may sigawa ang plano, kumuha si Boris ng dalawang baguhang pawnbrokers, sina Vinny at Soul, upang nakawin ang diamante mula kay Frankie. Inupahan niya sila sa halagang £50,000 upang looban ang betting shop. Ang anumang mapapanalunan nila ay kanila na, basta't makuha lang ni Boris ang maletang dala ng lalaking may 4 na daliri. Sa ganitong kasunduan, syempre, wala silang dahilan para tumanggi. Nakipagsabuatan pa sila sa isang matabang getaway driver, kaya't dapat ay madali lang ang trabahong ito. Ngunit hindi nila inasahan, may dala silang aso. Ginagamit ang aso bilang tagapamagitan sa mga transaksyon ng ginto at diamante kasama ang mga manlalakbay, kaya't palagi nila itong dala sa bawat lakad. Wala silang ibang magagawa kaya't ang tatlo, kasama ang aso, ay nagmaneho at huminto sa harap ng betting shop ni Brick upang hintayin ang target, ang lalaking may 4 na daliri na may dalang malita. Ngunit hindi nila alam na si Frankie ay nawala ng malay sa loob ng van na nabangga nila kanina. Matagal silang naghintay hanggang sa makita nila ang isang lalaking may dalang malita na pumasok sa betting shop. Inakala ni Soul na ito na ang target kaya't agad siyang sumugod, dala ang baril, at tinutukan ang sekretarya. Ngunit hindi ito natakot dahil tapos na ang oras ng pastahan at nailipat na ang pera, kaya wala nang makukuha roon. Napagtanto rin ni Soul na mali pala ang taong tinutukan nila, hindi iyon ang lalaking may 4 na daliri. Sa sandaling iyon, biglang inagaw ng receptionist ang baril at pinataas ang security screen. Sinubukan ng dalawa na tumakas ngunit nalock sila sa loob ng pintuan. Tinangkang basagin ni Soul ang salamin gamit ang baril, ngunit sa hindi inaasahan, hindi ito nabasag at tumalbog papabalik ang bala. Akala ni Vinny ay tinamaan siya. Sa gitna ng kanilang pagkataranta, nagawa naman ng matabang driver na buksan ang pinto kaya nakatakas sila, ngunit nakuhanan sila ng kamera. Sa kabila ng lahat, may swerte pa ring natira. Habang tumatakas, aksidente nilang nakita si Frankie na bumababa mula sa van. Ngunit nang lapitan nila ito, nadiskubre nilang ang malita at ang kamay ni Frankie ay nakaposos sa isa't isa at hindi maaaring paghiwalayin. Dahil doon, napilitan silang isama si Frankie at buhatin siya pabalik sa kanilang tagwan. Nang mabalitaan ni Boris na nakuha na ang target, agad siyang nagtungo sa pawn shop. Pagdating doon, nalaman niyang wala silang nakuha mula sa betting shop, kaya't binigyan niya ang bawat isa ng £10,000 bilang panggising o pampalubag loob. Ngunit doon din nalaman ni Soul at ng kanyang mga kasabwat ang tungkol sa diamante. Dahil gusto niyang iligtas ang sarili, ibinunyag ni Frankie sa kanila na mayroong diamante sa loob ng malita. Nang malaman ito ni Soul, tinanggihan niya ang perang inaalok ni Boris at humiling na hatiin nila ang kikitain sa pagbebenta ng diamante. Sadyang sinusubok ng mga magnanakaw na ito ang kanilang kapalaran. Hindi nagsalita si Boris, sa halip, hinugot niya ang baril at agad pinaslang si Frankie. Ngunit nasa loob ng malita ang diamante, at tanging si Frankie lamang ang nakakaalam ng kombinasyon nito. Labis na nainis si Boris sa mga tanga niyang kasabwat, kaya't pinutol niya ang braso ni Frankie, binalaan sila, at saka umalis dala ang diamante. Samantala, nalaman ni Brick na ninakawan ang kanyang betting shop at agad niyang sinuri ang CCTV footage. Nag-apoy siya sa galit at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin ang tatlong magnanakaw at dalhin sa kanya upang ipakan sa mga baboy.
Sa bilang na 16 na baboy, malamang wala nang matitirang kahit buto mula sa tatlo. Dahil ayaw nilang mamatay, wala nang nagawa ang tatlo kundi sabihin ang totoo tungkol sa diamante at magmakaawa ng 48 oras para maibalik ito kay Brick. Bagamat hindi ganoon kalaki ang interes ni Brick, pera pa rin iyon, at sino ba naman ang tatanggi sa pera? Kaya't pumayag siyang bigyan ng 48 oras ang tatlo upang tuparin ang kanilang pangako. Samantala, ang mga alaherong sina Avi at Doug ay lalong nag-aalala tungkol sa diamante. Gumastos sila ng 40,000 pounds upang umupo ng isang mamamatay tao na kilala bilang si Bullet Tooth Tony upang hanapin si Frankie at ang diamante. Hindi nagtagal, nakakuha siya ng impormasyon mula sa isang impormante, na siya namang si Soul muli. Hindi na malaman kung anong kamalasan ang dala ng taong ito, 3 beses siyang tinutukan ng baril sa iisang araw, kaya't lubos na siyang nadurog sa takot. Agad niyang ibinunyag ang kinaroroonan ng diamante na hawak ngayon ni Boris. Sa sandaling iyon, tumawag si Avi, sinasabing nakita niya sa kamera ang isang taong nagtangkang ibenta ang 86 na carat na diamante, at walang iba kundi si Boris mismo, kaya't inutusan nila na dakpin si Boris at pilitin itong bumalik sa kanyang tirahan upang makuha ang diamante. Nang makita nila ang bodyguard ni Avi na balot ng dugo, malinaw na hindi basta-basta si Boris, ang dating ahente. Sa wakas, nakuha rin nila ang diamante. Ngunit sa parehong sandali, sinusundan din sila ni Soul at ng dalawang kasabwat niya. Samantala, sina Turkish at ang kanyang tauhang si Tommy ay naghahanap kay Boris upang bumili ng mga armas. Habang nasa daan, inagaw ni Tommy ang gatas ni Turkish at itinapon ito palabas ng bintana. Sa kabilang banda, pinaplano ni Avi at ng kanyang mga kasama kung paano nila tatapusin si Boris. Hinugot ng bodyguard ang kutsilyo ng prutas at iminungkahi na tadteren ito ng 100 piraso, ngunit tila napaka-corny, kaya't kumuha siya ng malaking itak. Ngunit sa hindi inaasahan, tumama ang itinapong carton ng gatas ni Turkish sa windshield ng kotse nila, dahilan ng pagbangga nito. Ang bodyguard na may hawak ng itak ay agad na napuruhan. Bumukas ang pinto ng kotse at ginamit ni Boris ang pagkakataon upang makatakas. Samantala, sina Tony at Avi ay nakalusot sa gitna ng mga taong nag-uusyoso sa aksidente at nakatakas dala ang diamante. Pumasok ang dalawa sa isang pub habang si Avi ay nagtungo sa banyo upang gamutin ang kanyang sugat. Hindi nagtagal, dumating din ang 3 magnanakaw. Tinutukan nila ng baril si Tony upang kunin ang diamante, ngunit nanatiling kalmado ang mukha nito. Napansin kasi ni Tony na peke ang mga baril nila, may ukit pa ngang replika sa gilid. Kaya't hinugot niya ang totoong baril at tinakot ang grupo, dahilan upang tumakbo silang lahat. Habang nagmamadali sa pasilyo, nasalubong nila si Avi na may dalang malita. Akala ni Soul ay kaya pa nilang subukan ulit, kaya't tinaas niya ang peking baril at tinutukan si Avi. Sa mismong sandaling iyon, dumating din si Boris, sugatan ngunit dala ang kanyang baril, naghahanap ng diamante. Naramdaman ni Tony na may kakaiba, kaya't agad siyang lumabas at pinaputukan si Boris ng paulit-ulit, tinapos ito sa mismong lugar. Sa gitna ng kaguluhan, tumakas sina Soul at Vinny dala ang maletang may diamante, iniwan ang matabang driver na tinamaan ng bala. Pagdating nila sa harap ng betting shop upang ibigay sana ang diamante kay Brick, biglang dumating sina Tony at Avi. Dahil wala nang ibang paraan, nagsinungaling si Soul at sinabing iniwan nila ang diamante sa pawn shop ni Vinny. Ngunit matapos maghalughog, wala silang nakita. Ang totoo, kunwari lang nawala ni Vinny ang diamante, ang aso pala ang lumunok nito. Kung nakakapagsalita lang ang aso, malamang ay minura na nito ang amo nito ng todo. Agad na inutusan ni Avi si Tony na laslasin ang tiyan ng aso upang makuha ang diamante, ngunit dahil mahal ni Vinny ang mga aso, nagpanik siya at agad niyang inilabas mula sa kanyang pantalon ang diamante. Matapos suriin, kinumpirma ni Avi na totoo ito, ngunit hindi pa man siya nakangiti, biglang kinuha ng aso ang diamante at tumakbo palayo. Galit na galit si Avi at walang patumanggang nagpaputok, ngunit isang ligaw na bala ang tumama kay Tony. Hindi niya inakala na matapos ang mahabang karera bilang hitman, ganoon pa siya mamamatay. Lubos na nawala ng pag-asa si Avi, bumalik siya sa New York, at nangakong hindi na muling babalik sa London. Samantala, magsisimula na ang laban sa boxing. Dahil sa pagkamatay ng kanyang ina, hindi na maayos ang pag-iisip ni Mickey. Araw at gabi, tanging alak ang kasama niya upang takasan ang lungkot. At ito mismo ang kinatatakutan ni Turkish. Nagpadala si Brick ng mga tao upang bantayan si Mickey at ang kampo ng mga Irish travelers. Kapag hindi tumagal si Mickey hanggang ika-4 na round gaya ng kasunduan, papatayin ni Brick hindi lang si Mickey kundi pati sina Turkish at Tommy. Nagsimula ang laban.
Pumasok si Mickey sa ring na may kumpiyansang aura, ngunit habang lumalaban, kunwari lamang siyang umiilag at parang wala talagang intensyong manalo. Pagdating ng ika-4 na round, bumagsak siya sa low na matapos tamaan ng kalaban. Ngunit bago matapos ang bilang ng referee, tumayo si Mickey at biglang nagpakawala ng matinding suntok na nagpabagsak sa kalaban. Wasak ang plano ng fixed match. Mabilis na tumakas sina Turkish at Tommy. Sa kabilang banda, nagngingit-ngit sa galit si Brick at inutusan ang kanyang mga tauhan na lusubin ang kampo ng mga Irish Travelers. Ngunit hindi niya alam, nakahanda na ang mga ito sa isang madugong paghihiganti. Nagkaroon ng matinding bar-ilan, at sa huli, sina Brick at ang kanyang mga tauhan ay nasawi, kabayaran sa kanilang kasamaan. Lumabas na matagal nang binalak ni Mickey ang lahat ng ito. Alam niyang kahit manalo o matalo, mamamatay din siya sa kamay ni Brick, kaya't inihanda na niya ang perpektong plano ng paghihiganti. Kinabukasan, nagtungo sina Turkish at Tommy sa kampo ng mga travelers upang kunin ang premyong pera, ngunit wala silang natagpuan. Nauna na pala si Mickey at ang kanyang grupo, dala ang pera. Dumating naman ang mga pulis dahil sa putukan kagabi. Nang tanungin sila kung bakit sila naroon, hindi nila alam ang isasagot, hanggang sa biglang lumitaw ang aso ni Vinny. Kaya't sinabi nilang naglalakad lang sila ng aso. Sa daan pa uwi, nakita nila sina Soul, Vinny, at ang kanilang grupo na inaaresto ng mga pulis matapos matagpuan sa kanilang sasakyan ang mga bangkay nina Frankie at Tony. Habang nagmamaneho palayo, pinanood ni Soul at Vinny sina Turkish at Tommy na umaalis kasama ang aso, labis na desperado. Sa biyahe, iminungkahi ni Tommy na alagaan na lang ni Turkish ang aso, ngunit hindi niya matiis ang tunog ng squeak-squeak sa tiyan nito. Dinala nila sa veterinaryo ang aso at doon natagpuan hindi lang laruan kundi pati ang 86 na karat na diamante. Labis silang natuwa at dinala ito kay Doug upang ibenta. Matapos kumpirmahing tunay ang diamante, agad nitong tinawagan si AV. Kaya't wala nang nagawa si AV kundi mag-impake at bumalik ng London. Bagaman nangako siyang hindi na siya babalik, iyon ay 5 minuto pa lang ang nakalilipas, ngayon, iba na ang sitwasyon. At dyan nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell para updated ka sa mga susunod na video.